Ang history sa real estate no diri sa atong channel sa Top Properties Mindanao ni kaon jud og tulo ka episode. Kini siya importante para mahibaw-an jud nato og masabtan nganong na real estate sa atong panahon karon. Ug karon sa atong ikalima nga episode atong i-discuss nganong naay gitawag nga modern real estate. Mao na ni ang pinaka-last sa history sa real estate. Og akong pangutana sa imo, okay ra ba sa imo nga i-educate ka? Kung yes, welcome kay kadiri sa Top Properties Mindanao, the number one real estate podcast diri sa Mindanao and soon sa tibuok Pilipinas. And again, kita-ano ko nimo sa una. My name is Harold, your most trusted real estate salesperson and now in the field of entrepreneurship and in content creation about real estate. Sa previous nato na mga episode atong gidiscuss ang history sa real estate sa gikan sa pinakasugod. Kini siya nagsugod sa feudalism, balikin na lang ang video, sunod industrial revolution. Ug karon ana ta sa modern real estate. Walay modern real estate kung walay feudalism o walay industrial revolution. Ang pangutana karon, unsay pasabot sa modern real estate? Kung maingon kag modern real estate, mao na ni atong naabtan sa atong panahon karon. Mao atong namathan ba? Kini siya ang current situation, current form or current scenario sa real estate. Nadrian na gitawag na ownership sa land or properties, napoy developments, and napoy investment. Kini siya combination na siya ng mga panghitabo or mga practice gikan sa feudalism ug industrial revolution. Unsa pay naa diri sa modern real estate? Dungagan pa nato na. Pinaagi sa pag-discuss nganong nahitabo ang modern real estate. Number one is urbanization. Kung nagtan-aw ka sa previous video, na urbanization dito no, ang mga tawo gikan sa bukid ninaog padulong sa urban or sa syudad kay magtrabaho kay nisaka na o nidako na ang mga syudad. Pero sa modern real estate nagpadayon na gihapon. Nagkaanam og kadaghan ang mga tawo nga nagatrabaho sa city or sa urban areas. Ikaduha, nagpadayon gihapon ang pag-advance sa technology. Dito sa Industrial Revolution, nabuo, naimbento ang mga technology, mga machines. Pero karon sa tong panahon sa modern real estate, nagkaanam pa jud og kasaka, nagkaanam pa jud og ka-advance. Og another nga rason nganong naay modern real estate, kanang pag-advance gihapon sa government ni samot og stable. So kining modern real estate no, diri na ni sa tong panahon karon na atong naabtan. Nanay mga balaod nga insakto, nanay mga policy, nanay mga pamaagi, labi na kung mahitungod sa real estate. So atong ipadayon unsa atong mga makita karon sa modern real estate na visible jud kaayo og kanang gitawag nga focus jud ba. Number one is kanang gitawag nga pagsaka sa mga skyscrapers or mga building. Sa atong panahon baya karon ang mga building nagkaanam na jud og kataas, nagkaanam na pud og kadaghan. Kana siya part sa real estate. Sa una sa feudalism no, nabaday mga building sa una nga mga dagko. Sa una sa feudalism mga kastilyo ra to siya, mga castle na gibantayan sa mga knights. Pag-abot sa industrial revolution, nanay mga building gihapon pero mga gagmay pa. Kay 18th ug 19th century pa man to. Pero karon sa modern real estate, naa gihapon nagpadayon gihapon ang pag-create, pag-construct og mga building para puy-an ug para himuon og negosyo. Pero nagkaanam siya kahabog. Kana makita man nimo na siya sa TV, sa internet, ang pag-develop sa construction sa mga building. And again, real estate na siya. Modern real estate. Karon ang mga balay po no, nagkaanam na pod og ka-advance. Kung makita ka sa mga subdivision, nagkaanam og kagwapo ang mga balay. Ang mga condominium no, nahimo na siyang puy-anan, nagkaanam gihapon og ka-advance. Sa una, wa may condominium sa feudalism ug industrial revolution, pero karon naana. Ano pa gitawag nga mixed-use community or mixed-use developments. Sagol na ba sa usa ka lugar na may mga house and lot, na may mga condominium, din na po yung mga offices for business. Karon na nahitabo sa modern real estate. Ug karon di po ka kakuhag mga property kung wala insaktong papilis. Kung mopalit ka og yuta, nanay mga gitawag na mga titulo, nanay gitawag na mga tax declaration, nanay mga bayronon, ug uban pa ng mga dokumento nga imong i-prepare ug dapat naa ka before ka mobaligya or mapalit sa usa ka property. Karon sa modern real estate na napay gitawag ng mga developers. Kung mingon kag developers, mao ni siya ang nagabuhat og mga balay sa mga subdivision or mga condominium. Karon na napoy gitawag ng mga investor, mga tycoons. So kay sa modern real estate, apil naman ang hisgutanan sa investment. So nanay mga investor na involved. So ang history sa real estate dili gamay kundi dako jud kaayo. Kini siya ni kaon gani og tulo ka episode diri sa atong channel. Kini siya atong gidiscuss para masabtan ninyo no. Kay kamo pohon mo purchase mo, palit mo mga properties, at least na may idea na kana siya real estate ug kana siya nay gigikanan, nay history. And unta na may na-learn no bisag gamay lang sa history sa real estate from feudalism to industrial revolution to modern real estate. Kung na-educate ka no sa atong gidiscuss about sa taas nga history sa real estate,
pwede ra ka mo like, mo share, o mo follow, o mo subscribe diri sa tong channel diri sa YouTube. Top Properties Mindanao, ang number one real estate podcast diri sa Mindanao and soon sa tibok Pilipinas. Again, my name is Harold, your most trusted real estate salesperson, a former and a resigned economics teacher sa DepEd, and now in the field of entrepreneurship and content creation about real estate. Daghan pa tayo mga episode diri sa tong channel. And willing ko ihatag sa inyo na i-educate sa inyo ha before mo mupalit, mo buy og mga property, before mo invest. Kuy bahala sa inyo ha, i-educate ta mo og una, labi na sa mga first time home buyer. See you sa sunod nato na mga episode. Bye.